So magandang umaga sa inyo, Moto Arc here, at nandito si Scarlett natin ngayon. Pag-usapan lang natin kung ano yung naging performance ng kanyang suspension after po natin siyang dinrap or inangat ng konti yung suspension, basically ni-lowered. Tignan natin kung naging matagtag po ba siya at kung di naman po siya nakakaapekto sa ating pagdadrive. Also, kung may naramdaman po tayong pagkakaiba sa kanya. Para po mas magets nyo yung ginawa natin sa kanya, ito, videoan po natin. Ayan, itong part na to ng kanyang shocks, inangat po natin. Naka-flat lang po yan dati. So, inangat po natin siya ng half inch lang. So, basically, yung motor natin, bumaba siya ng konti. Actually, kaka-upload ko lang yan recently, kaya naman sa mga gusto makapanood, tama na rin yung tutorial nun. Lalagay ko na lang po yung link sa baba kung paano natin ginawa yung paglo-lowered natin na yun. So, yung pinaka main purpose ko sa paglo-lowered nito, una, is nire-ready po natin siya sa fender fitment, or dahil ayusin po natin yung alignment ng fender niya dahil medyo nakataas nga po yung fender ng click, yung stock na configuration, at medyo gusto natin siyang igaya sa Indo, which is maganda nga naman yung tindig kapag naka fender fitment or nakalapit yung fender sa may gulong po natin, kumbaga para mabawasan yung awang. So para mangyari yon ay inangat po natin yung suspension natin para kapag nag fender fitment po tayo soon, hindi po siya pangit tignan. Kasi kung nag fender fitment po tayo nang hindi tayo nag lowered ng konti, medyo baduy pa rin tignan, hindi pa rin siya nakatindig ng maayos. So hindi ko naman talaga balak magpa-lowered ng motor or babaan ito dahil abot ko naman po yung apakan or abot ko naman yung ground. Kaya naman yung stock configuration nito, yung seat clearance, sakto lang sa akin, sakto lang ako nakakaupo. Tapos sa ground clearance naman, sakto lang siyang hindi sumasayad sa hams. Kasi may mga hams na malalaki talaga, yung sobrang laki. May time nga na sumasayad na to eh. So what if binaba pa natin, masasayad siya sa mga sa mga medium size na humps. Lalo na syempre may nadadaanan pang subdivision na may talagang super lalaki yung humps, mali yung pagkakagawa, at nakakasira yun ng ilalim na part na motor natin, nakakagasgas. Also, hindi rin naman tayo nagpababa ng suspension sa likod, kagaya ng sabi ko last time sa video. Kasi dapat maging proportion yan, yung suspension natin sa likod at yung suspension natin sa harap. So kung magpapababa tayo ng suspension sa harap ng malaki, kailangan babaan din natin yung sa likod para hindi masyadong subsob yung motor natin. Yun kasi yung nakakatagtag ng motor or yung nakakatigas ng suspension natin. Yung tipong ramdam natin yung lubak kahit konti lang dahil subsob nga yung motor natin. Di baling naka-lowered siya, pero dapat pantay pa rin, proportion pa rin, nakababa din yung sa likod para hindi siya masyadong subsob, ganon. So ngayon, ano nga ba yung performance or yung nararamdaman natin ngayong naka-lowered na siya ng konti? May pagbabago bang nangyayari? Kasi marami ring nag-aalala na kapag daw nag-lowered sila ng konti or nag-angat ng konti ng suspension, baka daw tumama kapag nadadaan sa lubak. Inisip kasi nila aangat yung aangat pa yung tube. Iniisip nila pag nadaan sa lubak, yung gagalaw, yung tube sa taas, yung inangat natin. Hindi po ganun yon. Yung gagalaw po dyan is yung inner tube at saka yung outer tube. So magsasalubong po yung dalawang yan, which is nasa bandang gitna ng suspension. So yun po yung gagalaw. Hindi po yung tube sa taas, di rin po gagalaw yon. Kaya kung ano yung clearance niya sa taas, yun na yun. Kung sakto-sakto lang siya sa may part ng ECU, part na hindi siya sayad, kahit madaan ka sa lubak, hindi yan sasayad at sasayad. Di bali na lang kung yung pagkaangat mo ng suspension is 1 inch, kagaya ng sinabi ko sa inyo last time, kapag 1 inch, sasayad yan sa may cover ng ECU. Kaya naman kahit anong gawin mo, sumasayad talaga yan. Pero kung naiset mo na half inch lang yung pinaka safe, hindi po siya sasayad sa ating mga motor. Hindi na po siya sasayad kahit anong gawin natin. Kumbaga nakapix na po. Yun yung term. Nakapix na po yan. About naman sa posture natin, hindi ko naman siya ramdam actually, no? Kasi half inch lang naman. Hindi ko naman naramdaman na medyo sumubsob tayo dahil syempre basically bumaba yung harap.
Bababa din yung hawak natin sa manibela. Medyo yuyuko tayo ng konti, pero yung adjustment natin hindi naman siya drastic na talagang magbabago yung posture natin. Konting-konti lang naman din siguro. Siguro palagay ko yung 1 inch, yun yung medyo na, obvious na yung changes sa ating mga posture or sa ating mga motor. Sa handling naman, sa pagliko-liko, ayun nakakapag-maneuver tayo ng konti. Kasi kung di nyo malalaman, kapag lowered yung motor, kapag sobrang baba ng motor, hindi kayo makakapag-banking dahil sa sayad yung sa may front fairings ng inyong mga motor. Pero tayo, ayan, try natin, uy, sarap di ba? Nakapag-banking tayo. Huwag niyong gagayahin yun, guys, Delicades, pawang professional lang. Ayan, medyo smooth pa rin naman yung natin pagliko-liko. Ayan, yung mga konting angle pa lang to, ewan ko lang pag sobrang banking na. Pero dahil hindi naman nga ganun kataas yung tinaas natin sa suspension, wala, parang same pa rin naman. About sa tagtag, daan tayo ng lubaka. Actually di mo makikita yung difference Nire-review natin itong changes sa suspension natin kasi gusto ko lang din i-share yung pagbabago kung meron man, dahil marami po yung mga gustong mag-lowered pero natatakot dahil baka daw maraming red flags, mga ganon or maraming mga pagbabagong mangyayari, baka sumayad, baka matagtag. Yun lang naman yung pinaka dyan sa tagtag. Siguro kung i-rate natin to halimbawa yung stock natin is 10/10 yung ratings nya, sabihin na lang natin na 9.5/10 nung nilower natin siya ng 0.5. Di kasi natin pwedeng sabihin walang pinagbago talaga kasi syempre kahit pa paano may konting-konti na changes sa tagtag niyan, pero hindi naman natin talaga sobrang ramdam hindi natin ma-measure yan sa pamamagitan lang ng kasi pag sinabi natin matagtag siya nung nilowered natin, aakalain na ng iba na talagang matigas yung isipin nila, talagang pumangit na yung suspension, mga ganong bagay. Pero sa case natin hindi naman. About sa tindig niya, ayun nga, mas okay to, mas may papakita ko ng maganda na yung dating niya kapag naka fender fitment na siya. Ngayon di pa natin masyado makikita yung pagbabago niya, pero sa ratings natin sa kanya, safe siya, di siya naging matagtag. Ayan, dan tayo sa lubak. Ayan kung ano yung niya, kung ano yung suspension niya nung stock, ganun pa rin naman. Di ko ramdam nakapag-overtake pa rin naman tayo ng talagang smooth, diba? Ang lakas na ni Pindot ngayon natap overhaul natin, lumakas. Ayan gumanda na yung takbo niya. By the way, about sa top overhaul natin, hindi ko pa na-upload kasi sobrang haba ng video na yon. Medyo inaayos ko pa yung pagkaka-edit para halimbawa may mag-search ng about sa top overhaul, sa atin agad yung lilitaw. Kasi yung ginawa ko na yon medyo detailed na siya, medyo maiintindihan na ng mga baguhan, at binibideo ko siya, ginagawa ko siya ng vlog sa way na maiintindihan siya ng mga beginner, dahil hindi ko naman ina-assume na magaling na lahat, kasi kahit ako di pa naman ako magaling So kung ano yung natututunan ko sa labas, ina-apply ko lang din, at gusto ko maituro ko siya ng maayos para lahat maintindihan kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung gusto nating ipaintindi, para hindi lang yung basta pipindutin yung video natin, may video lang yung kung ano yung ginawa natin, yun na yun. Gusto ko pag natapos yung video natin, maiparating ko kung ano yung kung gusto nating maiparating dun sa specific na topic natin na yun. So abang-abang na lang kayo dun sa fender fitment natin, dahil unti-unti nag-i-indo concept tayo, dahil medyo nadadamay na rin ako sa sa community nila sobrang gaganda ng mga forma Try din natin kung makapag DIY tayo ng BiLed. Medyo mahirap pag-aralan Yung mini driving lights, palagay ko kay Pindot natin gagawin.
Dahil kapag nag-buy-LED po tayo dito sa Click version 2 natin or kay Scarlett natin, hindi na tayo mag-EMDL dito kay kay Scarlett, kasi malakas na po yung yung buy-LED na yun naka-projector na yun Kaya yun, siningit ko lang naman yung mga future na gagawin natin sa motor na to, tsaka status natin kay Scarlett, dahil medyo na-miss ko rin siya. Sarap niya i-drive So ayun lang muna siguro para sa video na ito. So ulitin ko lang sa mga gusto mag-lowered, hindi ko naman ina-advise, di naman siya requirements or di naman siya mandatory. Nasa inyo lang kung gusto nyo. Basta wag nyo lang masyadong tataasan yung angat. 0.5 lang or half inch, sakto na yon para hindi matamaan yung ECU at wala siyang tama. Mailiko nyo pa rin yung motor nyo. Also para hindi masyadong sub-sub yung pagdadrive nyo. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Matagtag nga ba ang mag-lowered ng front suspension? Bye bye!